Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 All the time, God is good. Isang pinagpahalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating OPM online prayer meeting dito sa Jesus Coffee Church. Live po tayo, mga kapatid, no? Every Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo. At ako nga po pala ang inyong lingkod ngayong Wednesday night, Sister Novia Montoya. I'm so glad that you are here tonight, mga kapatid. Thank you, Lord, no, sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon na kasama natin. At masaya po ako, mga kapatid, na makakasama ko ulit kayo. Ready na ba kayong tumanggap ng salita ng ating Panginoon ngayong gabi? Amen! Ayan, mga kapatid, comment nyo nga kung saan ba kayo nanonood tonight. At kung first time mo, huwag mong kalilimutan i-type ang new blessing para ma-welcome ka namin ng mainit at buong puso. At para po sa ating digital mission, digital evangelism, please don't forget to like and share this live video. Let's keep tagging and mentioning our friends and loved ones para mas marami pa ang maabot ng mensahe at salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Thank you, Lord, sa mga masisipag magtag, sa mga nag-share gabi-gabi. May your faithfulness, mga kapatid, be rewarded. And syempre, bati-bati muna tayo, no, sa ating mga kapatid ngayon, mga early birds, no? Isang pinagpalang gabi po sa inyo. Mami Ading, Sis Ish, Kuya RJ, and the whole Receipt family. Ang Wow Ministry, no? Thank you, Lord. Hindi kumukupas. Ang ganda. Ayan, si Mami Beng, Mami Lilia, Mami Lolit, Tita Nita, Ninang Ellen, Tita Ami. Ayan, Mami Lola. Hi, Sis Ruth. Ayan, Sis Maya. Mami Lina. Ayan, sa ating new blessing, Sis Annalyn Capua, diba? At si Mami Josie Mnogoy. Hello po. Hello, Sis Tess Gomez. At syempre sa ating, hi, Sis Jelay, Jenny De La Cruz. Thank you, Lord. Salamat sa mga first timers again, no? Please type new blessing sa comment section natin para naman ma-welcome namin kayo, mga kapatid. Hello din, mga kapatidan. Hello, Sis Rhea Quaresma from China. Shout out sa iyo, sis. Isang mainit na pagbati din sa ating local and international churches. Sa mga kapatid natin na sa Jesus Coffee Greece and Canada. Isang pinagpalang gabi po sa inyo, mga kapatid. Thank you, Lord, sa ating Jesus Coffee family, local churches sa Jesus Coffee Cebu, Manila, Nueva Ecija. At syempre dito sa ating Jesus Coffee Las Piñas. Praise the Lord! Yan, thank you, Lord, at binabati din natin ang mga pinagpalang tagapangalaga. Yan, ng kawa ng Diyos. Hello po, Pastor John, sa Canada ngayon. Bishop Ricky, hello po, Bishop and Reverend Joe. Praise the Lord po sa buhay nyo. Hello po, Pastor Arnold, Pastor Navanji, Pastor Bong, and Pastor Josephine Ilagan. Praise the Lord po sa inyong buhay. Shout out din po, no, sa ating church ministries. Ano man yung kinagbibilangan mo ngayon, no? From praise and worship, Young Pro Men's and Women's Ministry, ayan. Men's Ministry, Ushering Team, Gen Z at Growing Team. Siyempre, meron din tayong Kids Church, ayan. Dance Team, ayan. Women's Ministry at Media Ministry. Praise the Lord. Hello din sa mga servant leaders natin. And of course, isang pinagpahalang gabi din sa ating butihing pastor, Pastor Roban Rusit. Kanyang magandang may bahay din, no? Binabati natin Sis Isabel. At sa mga kids at sa buong Rusit family. Thank you, Lord Pastor, for your life and for your patience sa amin. Yan, sa inyong buhay at tapat na rin paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ayan, mga kapatid, we'd love to invite you, of course, you and your family, na to worship with us every Sunday at 11:30 a.m. Sa Gig Mall po tayo, mga kapatid, second floor, no? Pulang Lupa, Las Piñas
City. In-invite namin kayo, no? So, if you're looking for a church family or if you've been praying for a fresh encounter with Jesus, this is your confirmation, mga kapatid. At join ka na every Sunday and we save you a seat. Kaya mga kapatid, come home to Jesus, no? See you this Sunday. At ngayon, mga kapatid, thank you Lord sa pagsama sa atin, no? Hingiin muna natin ng presensya ang gabay na ating Panginoon sa ating kalagitnaan. At hingiin natin na katagumpayan ang ating gawain in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Yes, Lord Jesus. We bless your name, Panginoon. We magnify your name, Lord Jesus. Salamat, Lord. Muli sa napakagandang opportunity na ito upang kami, Lord, ay magkasama-sama, Panginoon. Upang bigyan parangal ang iyong banal na pangalan. Lord, samahan mo kami mula umpisa, Lord, hanggang wakas, Panginoon, aming gawain. Lord, salamat sa mga kapatid ko, Lord, na nandirito sa mga maaga, Panginoon, sa mga tumugon, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na buksan mo ang bawat puso, buksan mo, Lord, ang bawat tenga, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon, upang tanggapin ang iyong mensahe ngayong gabi. Tanggapin, Panginoon, ang salita mo. Ito, Lord, ay tutubo, Panginoon, lalago, Panginoon, at magkaroon ng maraming bunga. Lord, nadalangin namin sa fresh anointing of the Holy Spirit. Mangusap ka, Lord, sa bawat pusong nandirito. Binawasak mo na po sa pangalan ni Jesus lahat, Lord, ng mga gawa ng kaaway, mga distraction, Panginoon, upang hindi kami makapag-focus sa iyo. This month, Panginoon, of July, we declare and we receive month of restoration. Lord, ibabalik mo lahat ng mga nawala, mga ninakaw na kaaway, yung joy, Panginoon, even in our finances, Panginoon, lahat nuwa, ibabalik mo ito, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa mga pagpapala, kagalingan, Panginoon. At ngayong gabi, magbabago ka rin po, Lord, ng mga puso. Ikaw din po, Panginoon, ang magbubukas ng kanilang isipan upang tanggapin ang iyong katotohanan. Lord, muli, tinataas namin, Panginoon, ang katagumpayan na aming gawain ngayon. At binabalik namin lahat ng papurit pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan, thank you, Lord, mga kapatid. Salamat sa buhay nyo, no? At ayan, sa mga kapapasok pa lang, katatapos lang po natin manalangin. At kung first time mo, mga kapatid, huwag mong kalimutan i-type ang new blessing. Ayan, binabati ko po kayo. Welcome sa ating online prayer meeting. Live po tayo dito sa Jesus Coffee Church. Praise the Lord. At eto, tuloy-tuloy po tayo from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. lang po tayo. Ang Monday naman po natin ay meron tayong Sunday service replay, praise and worship. At Tuesday naman, mga kapatid, ang ating word kasama ang ating pastor na magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya lagi po kayong invited, mga kapatid, no, sa ating mga gawain para lalo tayong lumago. Amen. Ngayon naman po, it's time to worship the Lord. Sabayan niyo ako, mga kapatid, awitin natin isa sa original compositions ng ating simbahan. Ang title nito, Nananabik. Thank you, Lord, sa buhay din ng ating media team na ilalagay ang lyrics ng ating kanta upang lahat tayo ay makasabay sa awitin. Kaya sama-sama tayo, mga kapatid, na magpuri, pumalakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord. Let's give our best praise to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Iisa lang ang nais ng puso, ang manatili sa piling mo, aking Diyos. Ang tanging mithi ay makatahan sa iyong templo upang kagandahan mo mamasdan ko. Itakwil ang sarili, basahin ang krus, susunod sa iyo, Panginoong Jesus.
Tapusin ang takbuhin hanggang sa wakas. Hihintayin ang iyong pagliligtas. Buhay ang Panginoon, siya'y tapat sa habang panahon. Ika'y mananatili, aming Diyos at Hari. Walang katulad ang pag-ibig mo. Jesus, magpakailanman, Ikaw ang Diyos na walang hanggan. Sa iyo ang kaligtasan, lahat ng karangalan, lahat ng papuri sa pangalan mo. Itakwil ang sarili, pasanin ang krus. Susunod sa iyo, Panginoong Isus. Tapusin ang takbuhin hanggang sa wakas. Hihintayin ang iyong pagliligtas. Itakwil ang sarili, pasanin ang krus. Susunod sa iyo, Panginoong Isus. Tapusin ang takbuhin hanggang sa wakas. Hihintayin ang iyong pagliligtas. Buhay ang Panginoon, siya'y tapat sa habang panahon. Ika'y mananatili, aming Diyos at Hari. Walang katulad ang pag-ibig mo. O Jesus, magpakailanman, Ikaw ang Diyos na walang hanggan. Sa iyo ang kaligtasan, lahat ng papuri sa pangalan mo. Sa iyo ang karangalan, lahat ng papuri sa pangalan mo. Sa iyo ang kaligtasan, lahat ng karangalan, lahat ng papuri sa pangalan mo. Naghihintay sa pagpapalit sa iyong mukha'y nananapit. Ang puso ko'y umaasa na makita, makapiling ka. Praise the Lord! Hallelujah! Grabe, ang sarap sa puso, no? Ibang-iba talaga kapag nasa presensya ng Panginoon. Yung kinanta po natin mga kapatid kanina ay isa po yun sa original compositions po ng ating simbahan. Praise the Lord! Sa napakadaming awitin na binigay ng ating Panginoon
Thank you Lord na sa buhay ng ating worship team na patuloy na ginagamit sa kanyang kaharian. At kung na-bless po kayo sa awitin natin, napakarami po na we invite you to check our YouTube channel. Ayan, nasa comment section po natin mga kapatid. Marami tayong worship songs, sermon clips, tsaka mga short videos po na sigurado magpapalakas sa faith nyo. Kaya mga kapatid, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na kapatid para updated ka sa lahat ng uploads natin na makakatulong sa spiritual growth mo. At meron din tayong TikTok account, no? Kung meron kayong mga TikTok, paki-follow po mga kapatid, no? Nasa comment section din natin ang link. At syempre dito sa ating page, Jesus Comfy Church. Ayan, kung saan tayo live ngayon. Please follow and like din po mga kapatid para lagi rin po kayong updated sa lahat ng kaganapan sa ating simbahan. Praise the Lord! Hallelujah! At ngayon naman mga kapatid, mag-coffee break muna tayo. Dagdag kaalaman, makituklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord. Amen. At ang ating coffee break ngayong gabi, mga kapatid, ay mababasa natin sa Proverbs, sa Tagalog ay Kawikaan. Ayan, nasa Kawikaan na po tayo mga kapatid. Kawikaan chapter 23 verse 24 to 25. Ang sabi dito, ang ama ng matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang. Madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Amen. Thank you, Lord. Ang sabi po dito mga kapatid, ang ama at ina ng anak na matuwid at marunong ay lubos ang kagalakan. Totoo naman po no, na napakasarap at fulfilling naman talaga makita ang ating mga anak na nakakatanggap ng mga awards, ayan, medals o achievements sa school. Patunay ito ng pabor at kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na higit pa roon ang nais ng ating Panginoon. Mas higit ng saya ng isang magulang makita ang kanilang anak ay namumuhay sa katwiran at gumagawa ng tama. Iniiwasan ng masama, may takot sa Diyos at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ito po ay bunga ng tamang pagtuturo, pananalangin at pagpapasakop sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya para sa mga kids natin dyan, ito ay paalala sa inyo no, na kung gusto ninyong mapasaya ang inyong mga mami, ang inyong mga daddy, ayan, maging mabuting anak sa mata ng Diyos. Huwag kayong maging pasaway, irespeto at igalang ninyo ang inyong mga magulang. Mag-aral lang mabuti at higit sa lahat, sumunod kay Jesus. Dahil ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang pagpapala sa sarili, no, kundi talaga namang kagalakan ang dulot nito sa puso ng inyong mga magulang. At para naman syempre sa mga magulang no natin, no, praise the Lord, sa buhay po ninyo, no, mami at daddy na patuloy na nagtuturo ng tama sa mata ng Diyos sa ating mga anak at nagtatanim ng salita ng Diyos. At patuloy na nagpapakumbaba, nagpapasensya, ayan, at nagiging tapat sa paglilingkod sa kanilang pamilya at sa Panginoon. Kaya naman, no, thank you Lord sa buhay niyo, no, patuloy lang po tayo sa paghubog, sa pagtuturo ng katwiran, sa pagpipray sa mga anak natin, at syempre, sa pagiging mabuting halimbawa at ehemplo ng pagsunod kay Kristo. Kaya reminder kids ha, obey your parents in the Lord for this is right. For obeying them is obeying Jesus. At yan po ang ating coffee break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting.
Amen. Praise the Lord sa ating J-Comfy Break. At tunay nga na napakasarap magbasa ng salita ng ating Panginoon. At maraming salamat din sa mga kapatid natin. Pagpalain kayo na patuloy na nagbabasa ng salita ng ating Panginoon araw-araw. No? Huwag lang po natin bastang basahin, kundi i-meditate po natin ito. At syempre, isa puso, isa buhay din po natin. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord, mga kapatid sa ating J-Comfy Break. Tuloy lang po tayo sa ating gawain dito sa ating OPM, Online Prayer Meeting. Maya-maya po ay papunta na tayo sa Word of God. Pero bago yan, ihanda muna natin ang ating OPM notebook, ang ating mga ballpen at ating mga puso sa pagtanggap at sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kuha na po tayo mga kapatid ng ating mga Bible at sabay-sabay nating buksan at basahin sa 1 Samuel chapter 1 verse 11. 1 Samuel chapter 1 verse 11. Ay sa Old Testament po natin ito matatagpuan mga kapatid. I-invite din pala namin kayo sa ating Bible study every Wednesday, no? Mamaya mga kapatid, after po nating OPM 8:30, headed by our very own Pastor Van Rosit. Mga kapatid, chance mo na ito para lumagupad tayo lalo no, sa ating pananampalataya. At napakaganda ng bawat pag-aaralan, no, mga doctrine natin na kagaya ngayon sa Doctrine of Christ na tayo. No? At dito, mas lalo natin malalim na maunawaan kung sino ba si Jesus. Yung mga pinagdaanan niya, di ba? Kasi nagsimula din siya bilang bata, di ba? Kagaya natin, talagang hindi niya in-skip yung proseso na yun, no? Tagapagligtas natin. Makikilala natin siya, di ba? Hindi lang sa pangalan, kundi talagang kailangan nating lumago sa pagkakilala sa Kanya. One click na lang mga kapatid, makaka-join ka na. Sabi nga di ba 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya naman mga kapatid, kami rin ay taus-pusong nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ng ating mga kingdom partners, kingdom builders, sa mga pledgers natin, sa mga nagsusupport, sa mga titers na talaga namang buong galak, buong katapatan na nagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon, no? Tandaan natin mga kapatid na sobrang tapat si Lord. Kaya ang bawat binhi na tinatanim natin sa Kanyang kaharian ay tiyak palalaguin niya ito at sa tamang panahon, aani tayo ng masaganang pagpapala. Praise the Lord! Hallelujah! Dahil sa totoo lang, hindi mo naman talaga matatalo ang Diyos pagdating sa bigayan. Kaya mga kapatid, nandyan po sa ating comment section ang ating GCash number at ang ating BDO account. Napaka-convenient na mga kapatid. God bless you 100-fold mga kapatid. God bless you richly. Ayan, praise the Lord. At nandyan na ba kayo mga kapatid, no? Sa 1 Samuel chapter 1 verse 11. Kung nandyan na kayo, ready na, basahin na po natin. Sabi dito, sa verse 11, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi po ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, iahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Amen! Praise the Lord! Manalangin tayo mga kapatid. Salamat Panginoon sa pagbasa, Lord, na iyong salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong salita. Lord, ngayong gabi, mangusap ka, Lord. Buksan mo ang bawat tenga, Panginoon, ang bawat puso, Panginoon, ang aming mga isipan upang maging handa sa pagtutuwid, sa pagtanggap na iyong salita. At Lord, ngayong gabi, magbabago ka, Panginoon, ng buhay. Magkakaroon ng kaligtasan at dalangin namin, Panginoon, na itong mga binhing ito ay patuloy, Lord, na lumago sa bawat puso, makakitaan ng pagbabago at magkaroon, Lord, ng maraming bunga. Kaya, Lord Jesus, ngayong gabi, dalangin namin, Lord, na mangusap ka sa kwento ni Hannah. Bigyan mo kami, Lord, ng pangunawa sa mga mensahe mo. Bigyan mo kami ng knowledge, Panginoon, ng wisdom, ng understanding, ng clarity, Panginoon. At muli, Lord, tinataas namin sa iyo ang katagumpayan ng aming gawain. Lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon, ay binabalik namin sa iyong matamis at banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, mga kapatid.
Isang pinagpalang gabi po muli sa ating lahat at sa mga kasama natin ngayon. Wini-welcome ko po kayo dito. Live po tayo sa ating OPM. Grabe, sobrang nakaka-bless na nandito na naman tayo sama-samang lumalago no, sa pananampalataya habang nagpapatuloy tayo sa ating series ngayong gabi no, na The Great Women in the Bible. Thank you, Lord. Naalala niyo pa ba mga kapatid nung mga nakaraan na pinag-usapan natin ang kwento ni Esther? Thank you, Lord, nakilala natin siya sa kanyang tapang or courage na manindigan for such a time as this. Pero ngayong gabi, no, mga kapatid, ibang klaseng babae naman ang ating kikilalanin, no? Hindi siya lumaban gamit ng espada, hindi siya naglakad sa palasyo, pero lumuhod siya sa templo. Yes! She's one of the great women in the Bible at siya ay walang iba kundi si Hannah. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, no, ito. Meron muna akong tanong dito sa inyo. Itong tanong ko, sino ba dito naranasan ng mabuli or inaway? O baka naman ikaw ang nambuli ha? Oy, aminin! Ayan mga kapatid, i-comment nyo nga yung mga experience nyo. Kung ikaw man to no, na nabuli o inaway. At i-comment mo nga kapatid kung paano nyo ba na-handle yun. Ayan, thank you Lord. Sa totoo lang no, sa school man, sa bahay. Minsan may mga taong mahilig talagang mang-asar o mambuli, no? Mahilig mang-insulto o manliit ng kapwa. Maging ako man, mga kapatid, no, ay nakaranas din, syempre, ng pambubuli. Lalo na nung mga kabataan pa natin, nung mga elementary days pa natin. Talagang tampulan ng mga tukso, di ba? Lalo na pagdating sa mga baon, inaagawan ng baon, di ba? Tapos, inaasar. So, lalo na sa mga kids natin dyan, no? Naku, kung binubuli kayo, sabihin nyo agad sa teacher nyo, ha? O di kaya, sabihin nyo syempre sa mga magulang nyo para makausap din, no? Yung batang yun na nambuli. Tandaan natin to, kids, ha? O sa mga bawat nanonood ngayon na mahilig mambuli, bawat tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Kaya kapag inaaway o binubuli mo ang kapwa mo, naku, para mo na rin sinasaktan ang puso ng ating Panginoon. Kaya nga, itong gabing to, pag-uusapan natin, relate na relate tayo ngayon dito, no? Sa kwento ni Hannah. Kasi, di ba, ito yung nag-iisa sa mga OPM natin. Nung prayer and fasting, at si Hannah, palagi siyang kinukutya, no, ng kanyang karibal na si Penina. Di ba, dahil barren nga itong si Hannah, wala siyang anak. So, tinitiis ni Hannah yung lungkot taon-taon, tapos di ba may kasama pa siya. Ang hobby naman ay insultuhin siya, inisin siya, kinukutya siya. Grabe talaga itong pambubuli ni Penina kay Hannah. Sabi nga di ba sa Proverbs 12:18, reckless words pierce like sword. Talaga naman, totoong nakakasugat ng puso ang lumalabas sa bibig ni Penina. Pero tayong mga anak ng ating Panginoon, siyempre, pipiliin natin yung mga sasabihin natin. Sabi sa Ephesians 4:29, let everything you say be good and helpful, so that your words will be encouragement. Diba? Will be an encouragement. Mga kapatid, tandaan natin, tayong mga magkakapatid sa pananampalataya, no? Lalo na sa mga kababaihan, na dapat magmahalan, magkaunawaan tayo. Naku, babae sa babae, hindi ka magiging strong woman sa panlalait ng iba. Because godly women don't compete. They complete. They build, not break. They bless, not bash. Amen? Kaya napakahalaga na bawat sasabihin natin, lumalabas sa bibig natin ay nakakapagbigay buhay. Hindi nakakapanghina, di ba? Amen? Mga kapatid. Kaya ngayong gabi, let's learn from Hannah, a woman who did not fight her battles in the flesh, but fought them on her knees. Because when women pray, heaven moves. Amen. Because when women support each other in prayer, in praise and promise, God shows up. Kapag ang mga kababaihan ay may pagkakaisa, hindi para magkumpara, hindi para hilahin ang isa't isa, kundi para manalangin, di ba? Sama-sama na magpuri, sama-sama na magpalakasan, di ba? Doon natin makikita
at mararanasan ang presensya at pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. Because we are stronger when we edify and not envy. We rise higher when we pray for each other, not pull each other down. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, minsan sa mundo natin ngayon na mas uso pa yata yung pataasan ng kilay kapag nagkamali ka eh. Sabi nga nila, di ba? Sa 10 na nagawa mo, di ba? O 9 na nagawa mong tama, mas tinitingnan pa rin nila ang isa mong nagawang mali. Pero, praise the Lord, kasi ang Panginoon natin, simula nung pinatawad na tayo, nakipag-isa tayo sa Kanya, hindi na niya inaalala pa yung mga kasalanan natin, di ba? Tinapon niya na yun sa kailaliman ng dagat. Pero ngayong gabi, may mensahe ang ating Panginoon na dapat natin matutuhan sa kwento ni Hannah na kapag ang babae ay lumuluhod sa panalangin, heaven leans in. Kapag ang puso ay puno ng pananampalataya, kahit puno ng luha, miracles begin to grow. Kaya ang tanong sa atin mga kapatid, alin ka kaya sa 2 babaeng nabanggit kanina? Yung kagaya ba ni Penina na walang ibang ginawa kundi mangasar, mambuli, di ba? Wala nang nakitang kabutihan sa kapwa niya babae. O yung tulad ni Hannah na hindi lumaban kahit binubuli na. Manatili pa rin siya, di ba? Nanatili siyang tapat kahit nasasaktan. Kaya ngayong gabi, let's find out as we look deeper into her story. Alam niyo mga kapatid, bago natin pag-usapan si Hannah, kailangan muna natin maunawaan kung bakit nga ba mahalaga ang kanyang istorya. Dahil si Hannah po ay siya po ang magiging ina ng propeta na walang iba kundi si Samuel. Pero higit pa roon ang mahalaga, diba, sa kwento niya dahil siya ang ginamit ng Diyos sa turning point ng buong bansa. Diba? Panahon ng mga hukom ito or judges, isang madilim at magulong panahon na halos 300 years din ang kasaysayan ng Israel na pagkatapos sa matay ni Joshua at bago pa maitatag ang monarkiya, bago pa ang mga hari na tulad nila Samuel at David. Sabi nga is sa Judges 21 verse 25, in those days Israel had no king, everyone did was right in his own eyes. Grabe, in other words mga kapatid, mga panahon na yun, walang centralized leadership, walang moral compass, walang spiritual direction, walang tunay na takot sa Diyos ang mga tao sa panahon na yan. Walang namamagitan, di ba? Nagkanya-kanya na sila sa mga pananampalataya, walang propeta. Talamak ang kasalanan, idolatry, immorality, at injustice. Kahit ang mga pare na dapat ay nangunguna sa kabanalan ay corrupted na rin. Diba? Nasa Shiloh ang tabernakulo ng Diyos kung saan naroroon ang Ark of the Covenant at pinamumunuan ni Eli, diba? Yung high priest. Kaya sa panahon nito, spiritually dry ang Israel. Pero kahit sa gitna ng kawalan ng liwanag, kumilos ang Diyos sa buhay ng isang ordinaryong babae. At dito papasok ang kwento ni Hannah. Yun nga kanina sa nabanggit natin, si Hannah ay isa sa 2 asawa ni Elkanah, isang Levite mula sa Ramathaim, Zophim, sa hill country ng Ephraim. Pero hindi siya nag-iisa sa puso ni Elkanah, diba? Dahil meron din siyang Penina, yung nabanggit natin kanina, na karibal niya. At itong si Penina na ito ay may mga anak, kaya malakas ang loob niya talagang mang-asar kay Hannah. Pero si Hannah nga, diba, ay baog. So, hindi siya magkaanak. Kultura po mga kapatid ng Hebreo, ang pagkakaroon ng anak ay tinuturing na tanda ng pagpapala o pabor. Samantalang ang pagiging baog ay tinuturing na kahihiyan at tila ba parusa or curse yun. Kaya araw-araw na lang iniinda ni Hannah ang bigat ng paningin ng lipunan sa kanya. At ang pangungutya naman ng karibal niyang si Penina ay talagang pinaparamdam na tila ba parang wala siyang halaga. Diba? Sabi nga sa 1 Samuel chapter 1 verse 6 to 7, her rival kept provoking her in order to irritate her. So, this went on year after year. So taon-taon habang sila'y sumasamba sa, diba, tabernakulo, may baon si Penina na pang-aasar. Ito ay araw-araw talaga na trauma para kay Hannah at araw-araw nadala-dala talaga sa puso ni Hannah yung sakit. Lord, ngayong gabi, meron akong ibabahagi sa inyo mga kapatid na 3 points natin na matututuhan sa istorya ni Hannah. At paano ba tayo tumugon sa Diyos? Sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng sakit, at sa gitna ng paghihintay. Siyempre, ang ating first point, i-type mo nga dyan. Surrendered heart. Surrendered heart. Amen?
Ang himala ay nagsisimula kapag ang puso ay sumusuko. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng surrender? Ayan. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, madalas kapag naririnig natin ang salitang surrender o pagsuko, ang unang pumapasok sa isip natin ay pagkatalo o paghinto sa laban. Tama? Parang talunan ka. Kasi 'di ba, imagine niyo parang isang tao na gumawa ng krimen, for example, nagnakaw. 'Di ba yung magnanakaw, hindi naman magpapahuli yun sa pulis, tama? Sa madaling salita, hindi siya susuko, ayaw sumuko kasi nga makukulong siya. So alam niya naman ang consequence, 'di ba, ng action niya. Makukulong siya, pero bakit gumagawa pa rin siya ng masama? 'Di ba? So gusto lang gumawa ng mali, pero ayaw sumuko. Ayaw magpasakop sa authority. Kaya nga siguro para sa marami ang salitang surrender ay madaling sabihin na, Lord, I surrender. Pero sa totoo lang, ang hirap gawin. Kasi nga, nangangahulugan ito ng pagtitiwala, pagbitaw, pagpapasakop sa may kontrol at pagsuko sa Diyos. At mahirap gawin lalo ito sa mga tao na talagang walang tiwala at pananalig sa Diyos, diba? Pero mga kapatid, kailangan natin gawin ito Isa itong daan para maranasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Naalala ko nga mga kapatid, kwento ko lang, share ko lang, bakasyon noon, naglalaro yung mga pamangkin ko dito sa bahay. So, naghahabulan sila, nagtatakbuhan sila, tawanang parang wala nang bukas. Pero yung isang pamangkin, yung pangalan niya si Jacob. Ayan, ay Jacob. Tuwing napapagod siya, lagi niya sinasabi na time first. Pagod na siya. At kapag sobrang pagod na talaga siya, bigla na lang siyang sisigaw na, ayoko na. Suko na ako, ayoko na. Pagod na ako, ayoko na. Gumaganon siya. Diba? Nakakatuwa man kasi syempre mga bata sila Pero alam niyo ba, I pray na ganun din tayo sa Diyos, Hindi lang sumusuko kapag pagod na. Hindi lang kapag wala ng choice. Kundi kahit walang pressure, piliin natin isuko ang lahat sa ating Panginoon. Sa bawat araw, sa bawat sitwasyon, at sa bawat desisyon. At yun nga, ang ginawa ni Hannah, pinili niyang isuko ang kanyang sitwasyon sa Panginoon. Amen? She surrendered her pain to God. Sabi sa 1 Samuel chapter 1 verse 10, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Buong pait na lumuluha si Hannah at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Mga kapatid, pansinin niyo to. Hindi lang siya umiiyak, kundi umiiyak habang nananalangin. Iba yung iyak na nadadala lang ng emosyon. Pero si Hannah, umiyak siya dahil may sugat yung kanyang puso. Sa Hebrew, ang bitterness of soul ay marat nefesh. Isang malalim na hinagpis mula sa kaluluwa. Hindi lang ito bastang pag-iyak, panagoy ito na isang pusong talagang sobrang nasaktan, sugatan. At naranasan niyo ba yun minsan mga kapatid, umiyak kagaya ni Hannah. Maybe at some point in our lives, we may find ourselves crying like Hannah, di ba? So, sa gitna ng patong-patong na sakit, at pang-aasar ng kanyang karibal, hindi siya gumante, hindi siya nakipagsabayan. Sa halip, sinuko ni Hannah sa Diyos ang kanyang sakit, ang bigat ng kanyang nararamdaman, ang pangungutya, ang pagka-inferior niya bilang baog. Alam niyo, ito yung kagandahan kay Hannah, She did not pretend to be okay kay Lord. Si Hannah, she was honest with her feelings, she was honest with her brokenness. Hindi siya nagkunwari kay Lord na, okay lang ako Lord, hindi kita kailangan. Hindi siya diba, walang maskara, kumbaga hindi siya nagsabi na, Lord, kaya ko to, I don't need you. Ginawa na, she surrendered, she poured out her emotions before God. At kahit ganun kalalim ang sakit, hindi lumayo si Hannah sa Diyos. Mas lalo pa siyang lumapit at kumapit sa Panginoon. Ikaw kapatid, kapag humaharap ka sa mga pagsubok sa buhay, o kapag ikaw ay nasasaktan na, kanino ka ba nagsasabi? Sa mga group chat para maglabas ng sama ng loob? Sa mga rant post sa FB na akala mo magpapagaan ang pakiramdam mo? Or sa silent treatment or sa presensya ng Diyos? Sabi sa Psalm 62 verse 8, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Sabi ni Lord, pour out your hearts to Him. Nais ng ating Panginoon mga kapatid na pagkatiwalaan din natin siya
na siya ang maghihilom ng sugat sa puso natin, na pwede natin siya malapitan sa lahat ng oras, diba? Dahil sabi sa Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Kapag ikaw ay sugatan, kapatid, napapagod, nabuburnout, tandaan mo, malapit ang Diyos sa iyo. Malapit siya sa pusong sugatan at nasasaktan. At hindi lang siya basta malapit, nagliligtas siya, mga kapatid. Kung pakiramdam mo parang durog na durog ka sa mga oras na to, tandaan mo, kapatid, hindi malayo ang Diyos. Yan ang mga pusong inililigtas ng Panginoon. Kaya type mo nga dyan, mga kapatid, mahal ako ng Diyos. Malapit siya sa akin. Nakikita ng Lord lahat, pati luha natin. Hindi nasasayang yan, mga kapatid. Wala tayong may tatago sa Diyos. Yan ang gusto nating Panginoon. Ang ilapit natin sa Kanya ang lahat. Si nasaktan, mas unang nilapitan niya ang Diyos. At sinabi niya, Lord, ito po ang puso ko. Hindi ko na kaya. Isinusuko ko na lahat sa iyo. Isa pa nung ilang taon siyang inaasar at kinukot niya ni Penina, diba? Hindi niya sinumbong si Penina sa iba o siniraan, tama? Kumbaga, sa mga kagaya, di ba tayo, mga mananampalataya nating Panginoong Jesucristo, kapag kinukutya ba tayo o inaasar, sino ba yung una mong tinatakbuhan? O saan ka ba naglalabas ng hinaing mo? Sa social media ba? Si Hannah, she went straight to God. Makikita natin ang bunga ng banal na espiritu sa buhay ni Hannah, no, self-control na hindi talaga siya patola. May mga sitwasyon naman na kailangan natin magsalita at may mga sitwasyon din naman na kailangan natin manahimik. Dahil di ba sabi sa Romans chapter 12 verse 19, akin ang paghihigante, ako ang gagante, sabi ng Panginoon. Hindi natin kailangan ipaglaban ang sarili natin, mga kapatid, lalo na sa mga taong sarado ang isip at hindi nakakaunawa ng walk natin kay Jesus. Lalo na kapag kinu-question din ang ating pananampalataya, no? Na pinipersecute tayo, di ba? Dahil sa faith natin kay Lord. So, ano ba yung magiging response mo dito? Oh, pa-church ka pa, wala ka naman mapapala dyan eh. Diba? Oh, pa-pray ka pa, ganyan pa rin naman ang buhay mo. You have a choice, kapatid. Will you react in pride or respond in prayer? Pero sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yes, we speak truth kapag alam natin ang katotohanan. Huwag natin hayaan na hindi maliwanagan ang isip nila, mga kapatid. Sa mga kumu-question, sa mga pananampalataya natin, di ba? Pero gaya ni Hannah, pakumbaba pa rin tayo. Tandaan natin, mga kapatid, Diyos ang gaganti para sa atin. Siya ang tapat na hukom. Panalangin natin, di ba? Dahil alam natin na mas makapangyarihan ang panalangin kaysa paghihiganti. Huwag tayong gaganti, mga kapatid. Siyempre, pakitaan pa rin natin ang pag-ibig ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Kung paano din tayo, di ba, pinakitaan ang pag-ibig at habag ng ating Panginoon. Mga Kristiyano ay hindi gumaganti, di ba? Kundi tinataas sa ating Panginoon. Kahit nasasaktan ka o nilalait ka, pinagkakamalang kang gumagawa ng mali, ang tugon ng Kristiyano ay hindi ganti, kundi pananalig na may hustisya ang Diyos at kumikilos siya. Hindi natin kailangan sumabay, mga kapatid, sa kasamaan. Ang Diyos ang mag-aangat at magtatama ng lahat. This is what surrender looks like. Not pretending, but presenting your real self before God. Hannah chose to bring her pain not to people, not to social media, but to the altar of the Lord. Sa kultura nila, ang anak ay simbolo ng karangalan, kinabukasan at seguridad. Pero si Hannah, handa siyang bitawan ang pinaka-inaasam-asam niya para lang maparangalan ang Diyos. That's what true surrender looks like. It's not just, Lord, bless me, please, bless me, bless mo ko, Lord. It's, Lord, whatever you give, I will give back to you. Sabi sa Romans 12:1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Hindi lang ito patungkol sa physical body, mga kapatid. It means lahat ginagawa natin, lahat ng iniisip natin, sinasabi natin, pinaplano natin, ialay natin yan sa Diyos.
Your body represents your whole life dahil hindi na natin pagmamayari ito eh. Templo na ito ng banal na espiritu. So, kapag nananalangin ka ba, handa ka rin bang ibalik sa Diyos kung ano man ang isasagot niya, kapatid? Handa ka bang bitawan ang plano mo kung iba ang plano niya sa'yo? Amen. So, minsan mga kapatid, hindi mo talagang maintindihan yung plano ng Diyos. Pero, hindi niya naman sinabing, understand me, anak. Hindi naman eh. Ang sabi niya, trust me, anak. Trust me. Kasi ang plano niya, hindi lang naman basta para sa better eh. Kundi para sa eternal best mo. You a future and hope. Isipin mo kapatid no, hindi alam ni Hannah kung anong future na naghihintay sa kanya. Pero alam niya kung sino may hawak ng future niya. Yung walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Don't just surrender what hurts. Surrender even your dreams, because when you surrender your dreams to God, He gives them back, resurrected, redeemed, and realign with His will. And surrendering is what real worship means. Surrender to God. Surrendered heart ang simula ng himala. Ang matibay naman ang pananampalataya, ang siyang daan patungo sa katuparan nito. And for our second point, mga kapatid, pangalawang S natin to, steadfast faith. Type mo nga dyan, kapatid. Lord, build in me a steadfast faith. Steadfast faith. Faith is not just what you feel on Sundays. It's what you stand on every single day. Hannah kept showing up in worship. In 1 Samuel chapter 1 verse 7, sabi dito, year after year, she went up to the house of the Lord. Ilang taon kaya siyang umaakyat, no? Ilang panalangin na tila walang sagot. Pero si Hannah, hindi siya bumitaw. Hindi siya nagsabing, wala namang nangyayari, Lord, sa prayer ko, Lord, eh. Diba? Itigil ko na kaya ito, Lord. Or minsan, ganun din tayo, diba? Na wala naman nakaka-appreciate, Lord, eh. Sa ginagawa ko. Wala naman nangyayari, Lord, sa paglilingkod ko sa'yo. Diba? Pero, bakit ganun, diba? Nagsiserve naman ako, pero bakit puro pangungutya ang natatanggap ko? Puro persecution. Hinihintay akong magkamali, diba? So, tandaan mo kapatid, si Jesus nga na sobrang perfect na nga eh. Pinipersecute pa, diba? So, tayo pa kaya? Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 17 says, for it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. Mas mabuti pa kapatid na mag-suffer nga tayo, pero dahil sa paggawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos, kaysa naman sa nagdusa tayo, di ba? Dahil sa paggawa ng masama at hindi pagsunod, pag-disobey sa kanyang kalooban. Sometimes, doing good doesn't feel rewarding right away. Minsan, ikaw pa nga nasasaktan, na-offend, o nababash sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Pero tandaan mo kapatid, kung para naman sa kabutihan at ayon niya sa kalooban ng Diyos, may eternal value, hindi sayang lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Bawat luha, God sees, God rewards. Just like Jesus, He suffered not for doing wrong, but for doing what is eternally right. Ganon din si Hannah, no? Ikaw ba naman taon-taon kinukutya ka? Kumbaga, parang sa atin, ilang taon na ba yung prayer request mo na wala pa rin kasagutan? Pero si Hannah, she kept showing up because her faith was not built on feelings. It was built on her God. Kapatid, minsan ang pagsamba ay hindi laging may goosebumps, di ba? Pero tandaan natin, isang araw sa presensya ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa 1,000 araw ng tagumpay na wala siya. Sabi nga di ba sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Hindi sinabi dito no na without results or without emotion. Di sabi di ba without faith, kundi faith ang hanap ng Diyos. Hindi hinahanap ng Diyos ang performance natin, credentials mo, o galing mo. Ang hanap niya ay faith mo. Ibig sabihin, kung gusto mong mapasaya ang Diyos, gusto mong ma-please siya, hindi mo kailangan maging perpekto, kapatid. Ang kailangan mo ay puso na nananalig sa perpektong Diyos. Kasi ang faith, ang connection mo sa Panginoon. Kailangan kapag lumapit tayo sa Kanya, huwag base sa emosyon. Minsan hindi natin feel dahil lang sa emosyon natin. Hindi mo mag-worship, hindi ako magpipray. Hindi faith yun, kapatid, doubt yun. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay nakaugat sa pananalig at pananampalataya.
Kaya tayo naligtas, di ba? Dahil sa ating pananampalataya. Hindi dahil sa ating mga gawa. Hindi dahil sa ating emosyon. Di ba ang tanong, lumalapit ba tayo sa Diyos? Kilala ba natin siya? O lumalapit lang tayo sa Kanya kapag may kailangan tayo at gusto niya sagutin? Ben, kapag may pananampalataya ka, kinikilala mong siya ay Diyos. Siya ang Diyos na buhay, Diyos na tapat, at Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat na lumalapit sa Kanya. Hannah believe even before the breakthrough. And that's faith. Alam mo kapatid, mas madali magtiwala, di ba, kapag may sagot na, tama? Pero ang tunay na pananampalataya na susubok kapag wala pa. Si Hannah, wala pa ang anak, wala pa ang positive result, wala pang sagot, pero may kapayapaan na siya. Bakit? Kasi ang pananampalataya niya hindi nakadepende sa resulta, kundi nakaangkla sa karakter ng Diyos. Sabi sa 1 Samuel chapter 1 verse 18, and then she went her way and ate something and her face was no longer downcast. Umalis si Hannah, kumain na siya at hindi na malungkot ang kanyang mukha. Ito ang resulta ng pananampalatayang totoo. Wala pa ang anak, pero may kapayapaan na siya, may peace na siya. Wala pa ang sagot, pero may ngiti na sa kanyang mukha. Bakit? Na kapag sa Diyos mo nilagay ang faith mo, may katiyakan ka. Na kahit wala pa ang katuparan, naranasan mo na ang presensya niya. Kapag totoo ang pananampalataya, hindi ka naghihintay ng solusyon bago sumamba. You worship before the breakthrough. You eat again, you smile again, you believe again. Kasi may peace ka. Because you know God heard your prayer. Amen. Sabi nga diba sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything but everything, but every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Kapayapaang hindi galing sa sagot, kundi galing sa Diyos mismo. Kapayapaan, di ba, hindi nagmumula sa mundo. Peace that does not make sense to the world. This peace comes from Christ. Ang kapayapaan ng mundo, conditional mo. Pero ang kapayapaan ni Kristo, supernatural at eternal, hindi may paliwanag. Hindi ito galing sa good news ng tao, kundi sa good news ni Jesus. Hindi ito temporary relief, ito ay eternal assurance. Dahil si Jesus mismo, siya ang Prince of Peace. Kaya kung siya ang sentro ng puso mo, may kapayapaan ka kahit wala pa ang breakthrough. Kaya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, di ba? For we live by faith, not by sight. Kaya kapatid, hindi mo kailangan makita bago maniwala. Pero kapag naniwala ka muna, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang pananampalataya ay hindi passive waiting, ha? Kundi it's active trusting. Dahil sa pananampalataya, di ba? Sabi nga sa Mark chapter 5 verse 34, yung babaeng dinudugo sa loob ng 12 years, sabi ni Jesus, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Di ba? Isang haplos lang ng pananampalataya sa laylayan, gumaling siya. Faith touched Jesus and healing touched her. Ang common denominator dito, mga kapatid, pananampalataya. Yung ketongin, bumalik lang at nagpasalamat, gumaling. Yung bulag, sumagot lang ng yes Lord, pinagaling ng ating Panginoon. And every moment of faith, Jesus responded. Healing happened, lives were restored. So, mga kapatid, don't underestimate your faith. Kasi, ang pananampalataya mo, kahit kasing liit ng butil ng mustasa, kayang-kaya magpalipat ng bundok, kayang magpagaling ng mga karamdaman, kayang magbukas ng saradong pinto, at kayang gumawa ng himala sa pangalan ni Jesus. Ang Diyos ang tumutugon, pero pananampalataya ang susi. It is steadfast faith. Hindi ito tungkol sa laki ng iyong panalangin, kundi sa laki ng tiwala mo sa Diyos na pinapanalanginan mo. Amen? So mga kapatid, so keep believing, keep trusting God, keep holding on, not according to your background, not according to your feelings, not according to your achievements, not even according to your emotions.
but according to your faith in Jesus. Amen! Praise the Lord! Makaraan ng takdang panahon, nagdalang tao si Hannah. Grabe! Not instantly, not according to her preferred schedule, but in the course of time. In the quiet unfolding of God's divine calendar. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in His time. Because God is not pressured by time. He is the author of it. At kapag siya ang gumawa sa tamang panahon, ang bunga ay hindi lang maganda, kundi magpakailanman. Parang delayed, pero sa plano ng Diyos, never late yun, kapatid. Always perfect yun. Because in the course of time, the same God who closed Hannah's womb will be the same God who opened doors no one can shut. Hannah's answer was bigger than her ask. She gave birth not just to a child, but to a prophet. Not just to a boy, but to a nation changer. Not just to Samuel, but to a new season in Israel's spiritual history. At kaya nga diba, si Hannah, she worshiped after the breakthrough. Kaya for our last point na letter S, Song of Praise. Pakiulit nga kapatid, type mo Song of Praise. Sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 1, Then Hannah prayed and said, My heart rejoices in the Lord. In the Lord, my horn is lifted high. Matapos ang mahabang taon ng pagluha ni Hannah, matapos ang paulit-ulit ng panalangin na tila ba walang kasagutan, heto na, dumating na ang sagot ng Diyos kay Hannah, di ba? Nagdalang tao siya. Alam niyo ba ang ginawa ni Hannah? Hindi lang niya tinanggap ang anak. Binalik niya ang papuri. Hindi lang siya nagpasalamat, nagpuri siya ng buong puso. Her praise was rooted in God, not just in the gift. Sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 1, My heart rejoices in the Lord. Nagpuri si Hannah sa Panginoon. Masaya ako kasi may baby na ako. Oo, blessing talaga ang magkaroon ng anak. Pero mas nag-rejoice ang puso ni Hannah sa nagkaloob ng baby sa kanya. At sinabi niyang, masaya ako sa Panginoon. Yung joy niya, hindi naka-angkla sa blessing, but in the blesser. Hindi nakafocus ang mata niya kay Samuel. It was fixed on Jesus, on Yahweh, the God of Israel. Real worship does not celebrate just the blessing. It celebrates the character of the one who gave it. And that's Jesus, the giver. Hannah's praise teaches us this. Kahit wala pang sagot, don't let your worship fade. Keep your heart rejoicing in God. Not just in what He gives, but in who He is. Karapat dapat lamang, mga kapatid, na purihin ang Diyos. Hindi lang dahil sa kanyang mga gawa, no? Sa mga himala, kundi dahil Diyos siya. Hindi siya nagbabago. Sa kwento ni Hannah, makikita natin, mga kapatid, ng isang babaeng hindi lang nanalangin na may luha, kundi nagpuri rin siya ng may pananampalataya sa ating Panginoon. In 1 Samuel chapter 2 verse 1 to 2, nagagalak ang puso ko kay Yahweh. Paulit-ulit niya sinasabi, ang lakas ko'y pinatibay ng Panginoon. So walang ibang banal na tulad ni Yahweh. Walang ibang Diyos kundi ikaw. Grabe yung galak ng puso ni Hannah dito, no? Yung worship niya. Pansin-pansin, di ba? Bago pa man dumating ang sagot, nakapagpuri na si Hannah sa ating Panginoon. Nagpupuri na ang puso niya. Bago pa man nakita ni Hannah, di ba? Bago pa nakita ang anak niya, si Samuel, nagdesisyon na siyang magtiwala, manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Ibuka mo ang bibig mo, mga kapatid. Magpuri ka sa Panginoon. Lumuhod ka, umiyak ka, isigaw mo sa gitna ng sakit, sa gitna ng paghihintay, sa gitna ng kawalan. Naririnig natin, di ba? Naririnig ng Diyos ang iyak natin. Umiyak ka. Hindi dahil mahina ka, kundi, di ba? Lumuluha tayo sa harap ng Diyos. Ito ay pagpapakumbaba. Hindi ito kahinaan. Ito ay pananampalataya. Ito ay pagsuko. Ito ay faith. Lumuhod ka, hindi dahil sa pagyuko, natuto tayong sumuko, di ba? At dahil sa pagsuko, doon nagsisimula ang pagdaloy ng biyaya. Magpuri ka, kapatid. Kahit may hinanakit ka, kahit may tanong ka, kahit may delay, masarap pa rin magpuri sa Panginoon, mga kapatid. And that's being humble, di ba?
Because real worship is not based on feelings. It's based on faith. Song of praise. Hindi natin pinupuri ang Diyos dahil ang sinagot niya ang panalangin natin. Pinupuri natin siya dahil siya ay Diyos. Siya ay tapat. Siya ay makapangyarihan. Diba? At kahit hindi mo pa hawak ang sagot, hawak ka pa rin niya. Hawak ka pa rin ng Diyos. Who He is. Worship God. Give thanks in all circumstances. Pasalamatan mo siya, purihin mo siya sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Hindi dahil deserve natin, kundi deserve ng ating Panginoon yan. Because He is good all the time. Because of that, her praise became testimony for generations. Her praise did not end in private. It became public. It became a testimony. Your praise today, mga kapatid, could become someone's hope tomorrow. Your testimony might be the strength that another heart needs in their own waiting. Psalm chapter 40 verse 3, He put a new song in my mouth. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Amen! Kaya mga kapatid, huwag mong itago ang kwento mo. Huwag mong itago ang pagpupuri mo sa Panginoon. Don't silence your thanksgiving and praise. Don't keep your worship to yourself. Dahil may kalakasan ang pagpupuri mo para sa iba. Amen! Dami-dami ng niluha ni Hannah. Isang awit ang iniluwal. And sometimes, it's the breaking that true praise is born. Kung ikaw kapatid ngayon na nasa season ng paghihintay o bagong dumaan sa answered prayer, ito ang paalala sa atin. Don't stop at the blessing. Go deeper into worship. Don't just hold the answer. Raise your hands in praise. Tulad ni Hannah, maraming beses parang wala tayong boses. Para bang ay nahadlangan, walang pumapansin sa mga panalangin natin. Pero ang Diyos na tumugon kay Hannah ay siya ring Diyos na hindi natutulog at hindi manhid sa luha mo, kapatid. Kahit sa gitna ng corrupted na lipunan, ang godly leadership at personal na kahirapan, God was working, God was listening, and God was planning a greater story. Those who sow in tears will reap with shouts of joy. Amen! Psalms 126 verse 5. Kapatid, worship God at all times, mga kapatid, not just in the valley, not just on the mountain. Worship God, worship Him in the breakthrough because He is worthy from beginning to end. Kaya tanong sa atin mga kapatid, handa ka bang sumuko sa kalooban ng Diyos gaya ni Hannah na nagpakita ng pusong surrendered sa kanyang panalangin, pananampalatayang matatag kahit walang kasagutan, at nagpuri pagkatapos matanggap ang blessing. Papuring umaapaw nang dumating, di ba, si Samuel, ang biyaya. Hindi siya naghintay ng provision para magpasalamat. Nagtiwala siya bago pa man makita ang anak. At nang dumating ang sagot, ibinalik pa niya ito sa Diyos bilang handog. Dahil para kay Hannah, ang Diyos ang tunay na reward, hindi lang ang sagot. At dalangin ko mga kapatid, ganun din tayo sa puso ni Hannah. May we also learn to surrender, fully believe deeply, and praise faithfully not just for the gift, but for the giver Himself. Ang Diyos na tumugon sa panalangin ni Hannah ay siya ring Diyos natin ngayon. Iisang Diyos pa rin ang sasagot sa panalangin mo, kapatid. At gusto kong sabihin sa iyo to, you are not forgotten. God remembers you too. Ang buong kwento ni Hannah at ni Samuel ay hindi lang kwento ng answered prayer. Ito ay foreshadowing ng mas dakilang plano ng Diyos sa hinaharap sa sangkatauhan. Ang pangalang Samuel ay nangangahulugang heard by God o God has heard. Dahil dininig ang panalangin ni Hannah. Ngunit si Jesus means the Lord saves o Yahweh is salvation. Ipinanganak siya hindi lang bilang sagot sa panalangin, kundi bilang katuparan ng matagal ng propesiya at bilang tagapagligtas ng buong mundo, hindi lang ng Israel, kundi maging tayo. Samuel was a gift, but Jesus is the ultimate gift. Samuel was born through prayer, but Jesus was born through prophecy.
Samuel was dedicated to the temple, but Jesus is the living temple. Samuel served as prophet, priest, and judge. But Jesus is the greater prophet who reveals the heart of the Father, the perfect high priest who offered himself as the ultimate sacrifice, and the righteousness and the righteous judge who will come again in power and glory. At kung si Hana ay nagpuri sa Diyos dahil sa anak na pinagkaloob sa kanya, mas lalo tayong may dahilan upang magpuri dahil ang Diyos Ama ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak para sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Kasama siya. Kung ikaw to kapatid na nakikinig at nanonood ngayon, pero alam mo hindi pa buo ang pagsuko mo sa Diyos, kaalinlangan ka, nagdududa ka, at hirap na hirap kang ibuka ang bibig mo sa panalangin at pagpupuri, pero alam mo kapatid ang good news, hindi pa huli ang lahat. Hindi aksidente na nandito ka ngayon, nanonood, nakikinig, tinatawag ka ng Diyos, hindi para husgahan, kundi para yakapin at baguhin ka. At ngayong gabi mga kapatid, ito ang paanyaya ng ating Panginoon. Anak, isuko mo na lahat sa akin. Sabayan niyo mga kapatid, sa ating panalangin, ibuka natin ang ating mga bibig, ipikit ang ating mga mata at iko ang ulo. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Isa po akong makasalanan. Lord, pinagsisisihan ko po ang lahat. Pinubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay at tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po Lord sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Sumabay ka sa ating panalangin mula sa puso, iniyak mo sa ating Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Praise the Lord and congratulations dahil meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. 5 minutes, matatapos na tayo. Pero bago yun, sabayan niyo muli ako. One more time mga kapatid, sa ating panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We praise your name, Panginoon. Salamat, Lord, sa gabi ito. Sa salita mo, Panginoon, na nagbabago ng aming puso at kaluluwa. Salamat, Lord. Mensahe mo sa salita mo, Panginoon, na naitanim sa bawat puso at sa lahat, Lord, ng mga nakarinig. Dalangin ko na patuloy ito, Lord, na tumubo, Panginoon, lalago at magkaroon ng maraming bunga at maging pagbabago sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa mensahe sa buhay ni Hana. Tulungan mo kami, Lord, na maisuko lahat sa iyo, manampalataya sa iyo, magpasakop sa iyo, Panginoon, at purihin ka, Lord, kahit wala pa man, Lord, ang mga kasagutan sa aming mga panalangin. Kaya ngayon, Panginoon, tinataas ko, Lord, ang aming mga pangailangan sa iyong mahabaging trono. Nilalapit ko ito sa iyo, Panginoon. Mga kapatid ko, Panginoon, may mga pinagdadaanan, Lord. Dumadaan, Lord, sa financial crisis ngayon. Mga dinadarang mo sa apoy, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito ay parte lamang, Lord, ng aming paglago espiritual at upang kami ay lalo pang lumalim, Panginoon, sa aming pananampalataya. Kagaya, Panginoon, Lord, sa pagsubok na kinaharap ni Hana. At pa rin, Lord, ang Diyos na sasagot sa lahat ng aming panalangin. Kaya ngayon, Lord, we declare this month of restoration in Jesus' name. I-restore mo lahat, Panginoon, lahat ng ninakaw ng kaaway, yung mga joy namin, Panginoon, sa aming paglilingkod, yung apoy sa puso namin na nanlamig, Panginoon, muli mo panunong balikin sa tulong ng banal na Espiritu, Lord. You rekindle the fire in our hearts. Ibabalik mo, Panginoon, ang unang pag-ibig kung paano kami nag-aalab noong umpisa. Balik mo, Panginoon, yung mga lilingkod namin sa iyo na hindi nagawa, nga na-miss namin ang mga gawain mo, Lord.
ibabangon, muli mong iaangat ang mga anak mo, Lord, upang makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Sumunod sa kalooban mo in Jesus' name. Kaya Lord, tinataas ko, Panginoon, lahat ng mga anak mo na lumayon, mga nanlamig sa pananampalataya, Lord, sa pangalan ni Jesus, through the power of your Holy Spirit. Pinag-aalab mo uli, Lord, ang mga apoy sa puso nila. In Jesus' name. At ganun din po, Lord, tinataas ko ang mga kapatid namin, Lord. Ang patuloy mong pagpalain, i-restore mo ang mga kalusugan, ang mga nagkasakit na dumaranas ang kakulangan, sa mga nasa hospital, Panginoon, may mga lagnat, mga sipon, mga pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, hindi makatulog sa gabi, may mga depression, Panginoon, anxiety, stress, Lord. In Jesus' name, you will give them comfort, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord, ng kapayapaan, pagtulog, Panginoon, sa gabi. And also, Lord, you will provide ang mga pangangailangan namin, sa mga bayarin, Panginoon, sa mga bills namin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpo-provide, Panginoon, dahil mayaman ang Diyos Ama namin sa langit. Hindi na uubos ang kayamanan mo. Kaya Lord, magtitiwala kami sa provision mo. Lord, tinataas ko ang mga kapatid namin na patuloy, Lord, na makapagtanim sa iyong kaharian through giving sa mga tithes, Panginoon. Na ibigay nila ito, Panginoon, hindi na nakawin ng kaaway, kundi Lord, alam namin na meron kami maibibigay sa iyong Panginoon, kaya hindi mo nire-required ang wala kami. Itingnan mo ang puso namin, Panginoon, ang willingness namin na magpasakop, na mag-obey, Panginoon, sa pagtatites namin, sa pagbibigay, Panginoon, sacrificial giving. Lord, tulungan mo kami na maisuko ang buhay namin, Lord, as a pleasing, Lord, as a living sacrifice, Panginoon. Lord, dinisin mo ang aming mga isipan, ang aming puso, Panginoon, na araw-araw narurumihan. In Jesus' name, Lord, palitan mo ito, linisin mo ito sa pamamagitan ng iyong salita, pamamagitan, Panginoon, ng tubig, ang banal na Espiritu, Panginoon. At Lord, salamat sapagkat alam namin, nakikita mo ang bawat iyak namin, mga pagod sa puso namin, Panginoon, na hindi namin masabi sa aming mga kapatid. Ikaw, Panginoon, ang magpapawi lahat. Papalitan mo, Lord Jesus, itong mga luha namin ng kagalakan. Papalitan mo, Panginoon, Lord, ng saya, itong mga lungkot, Panginoon. Lahat ibabalik mo, i-restore mo lahat in Jesus' name. Kaya Lord, salamat. Lord, tulungan niyo kami maghintay, Panginoon, ng may buong puso, pagtitiwala sa iyo, pananampalataya, surrender, patuloy magpasakop, Panginoon. Tulungan mo kami na sumunod sa iyong kalooban kahit anuman ang pinagdadaanan namin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa mga kagalingan, Panginoon, sa aming mga puso, kagalingan sa mga sakit, sa pag-restore mo sa aming, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin in advance sa lahat ng mga pagpapala at sa mga ibibigay mo pa. Lahat na ito, Lord, balik namin, tinataas sa iyong banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sa iyo, mga kapatid, tapos na tayo sa ating gawain. Thank you, Lord, for joining us tonight. Kung sumabay kayo kanina ng mula sa puso, tinanggap ang ating Panginoon, praise the Lord, dahil meron ka ng buhay na walang hanggan at hindi na dito, no, na humihinto ang ating paglago. Kailangan ko na patuloy pang lumago ang ating pananampalataya, no? Through watching our OPM, no? Pati ini-invite ko rin kayo na dumalo sa ating gawain, sa ating Sunday service, 11:30 a.m. po, no? Sa Gig Mall po tayo, 2nd floor, Las Piñas City. Lord, mga kapatid, for joining us tonight. Kung sumabay ka sa ating panalangin, no, tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo, congratulations, dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. At ngayon, mga kapatid, let's declare, sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Power is in you, Messiah. And that's our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Kaya naman, mga kapatid, thank you for joining us tonight. Keep shining brightly for Jesus. Bye!